Ang iyong lingkod ay walang pag-asa kung wala ang pagkilos ng Santong Espiritu at paglukob, pagdalisay sa aking mga kasalanan sa magitan ng dugo ni Kristo. Gayon din hindi lang sa akin, kundi sa bawat isang nandito at mga nanonood. Sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. This year, ang ating tema ay High View of Trinity. We believe in one God. We believe in one God. And that one God is Ikhad. Ikhad. That is united God. Kaya ang ating emphasis ay high view of Trinity. Evangelistic, ini-emphasize natin si Jesus Christ. Sa worship service ay ang Holy Spirit. Mamaya, gahapon ay ang God the Father. Okay. So ngayon, nabanggit po dito ang salitang, but ye are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, so yun po ating pag-usapan, the Spirit of Christ. The Spirit of Christ. I do hope mapapamilyar po tayo dito sa chapter na ito. Kasi, tatlong linggo na yata na itong chapter. For your information again, o siguro hindi na information, alam nyo na ang Spirit, Holy Spirit, tumutukoy, 18 times nabanggit sa chapter na ito. Ano? At ang Holy Spirit, yan po ang the third person. Ang unang Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yan po ang isa sa persona na bumubuo ng iisang Diyos. Dahil ang Diyos ay united. One God, that means absolute one, kundi united God. Ang kinuha ay Ikhad. Now, ang Spirit of Christ na ating pag-aaralan ngayon, mga batid, ay isa sa mga pangalan ng banal na Espiritu. Yan ho'y pangalan ng banal na Espiritu. Ang iba pang mga pangalan ng Holy Spirit ay the Spirit, yan nga, the Spirit of Christ, the Paraclete, the Spirit of Truth, the gift of God, the Helper, the Spirit of Jesus, the Spirit of Jesus Christ, the Spirit of His Son. Kaya yung Spirit of Christ is one of His names. Hindi ko na binibilisan, hindi ko na dahil hindi naman kinakailangan yung i-take note yun. Makinig na lang kayo. Ano? Yung main point ang ating papainggan. So, yan po, kaya yung Spirit of Christ, na kung saan dyan tayo magpo-focus, pero nais ko lang paalala sa iyo, pag nabasa po natin yan, yan ay isa sa mga pangalan ng Panginoong Jesus. At ang simbolo naman ng Holy Spirit, mga kapatid, ay dove. Kung mababasa niyo ang Holy Spirit na bumaba sa anyong kalapate nung si Kristo ay binabautismuhan. Hindi siya kalapate, simbolo. At may pag-aaral po ang kalapate kung bakit siya sinumbuluhan. Ay sabi ni Pastor Jobert, no, kami magkasama pa dyan, kapag kada yung itlog o inakay niya, ay hinipo muna, hindi na babalikan ng kalapate. Sensitive ang kalapate. Kaya ang Holy Spirit ay huwag tayo mabubuhay sa kasalanan. Sensitive ang Holy Spirit. Ang maganda lang sa Holy Spirit, hindi siya lalabas. Kaso lang, siya ay napipigati. Isa sa simbolo din ay tongue of fire or flame. Hindi siya apoy, pero simbolo niya yung apoy. Kaya sa Acts, di ka, wangis ng dilang apoy, hindi siya dilang apoy, siya'y kawangis. Kaya kapag nakikinig sa Holy Spirit, dapat may nararamdaman kang init. Kasi ang pinapakinggan natin, apoy. Mistulang apoy, kaya dapat kayo masigla. Amen? Dapat tayo may init. Dapat may revival when you listen to the preaching pertains to the Holy Spirit himself. We must experience His fire. Amen? Dahil siya po ay wind. Wind. Kaya dapat yung mga pilokan nyo naaalis. Ibig sabihin, siya po ay pursado, malakas. And then, siya po ay lamp, siya po ay ilaw, siya ay rays of light, siya po ay sinag ng liwanag, siya po ay cloud, siya po ay water, siya ay oil. Baby oil. Ibig sabihin, siya po ay langis. Kaya kami nababasa kayo diyan ng mga langis, isa simbolo ng Holy Spirit ay langis. Are you with me? Ngayon, ang ating focus sa 8th chapter ng Romans,
Kaya ang Romans po ito po ay doctrinal book. Ano ha? Doctrinal book. Ngayon, atin pong hihiwagin, atin pong sa biyaya ng Diyos, atin pong ilalapat yung Spirit of Christ based on the context of chapter 8. Basta Spirit, yan naman po siya eh. Bagaman ang pangalan niya ay Spirit of Christ, pero since na lahat ng Spirit na mention dyan, yan ay siya. Kaya doon tayo kukuha ng function ng Spirit of Christ. Are you listening? So, are you ready? Spirit of Christ. Mind you, the Spirit of Christ is not only His names, but it shows His personality. Alam mo, madali nang matanggap ang kanyang kadyusan kapag naintindihan mong siya'y persona. Ang pagiging wind ay symbol, pero hindi siya hangin. Ang pagiging fire ay symbol, pero hindi siya apoy. Siya'y personang nakakasiyasat ng ating puso habang tayo'y nakaupo dyan. Siya ay personang nakakaalam ng lahat. Siya ay personang nasa lahat ng tako. Siya ay personang nagko-command. Siya ay personang nagsasalita. Siya ay personang nagagalak. Siya ay personang nasasaktan. Hindi siya tuor. Siya ay persona. Amen? Spirit of Christ. Number 1. Oh, kaya yung ating intro, binilisan ko na. Dahil ba ako'y maunahan ng inyong mga mata? Una, okay, I'm sorry pa. Ito pa, may kulang pa akong intro. Pag sinabing is a Spirit of Christ, hindi lang po ito kanyang name. Ito po ay the Holy Spirit's His special relationship to Jesus. Kaya tinawag siyang the Spirit of Christ dahil meron silang kakaiba, nabubukod tanging relasyon. Bakit? Tayo ay nagkaroon ng relasyon sa Diyos kailan lang. Pero ang Panginoong Hesus at ang Holy Spirit magkasabay sa walang hanggan. Naintindihan niyo ba yan? Tayo ay kinahabagan lang. Kayo ba may relasyon na kay Kristo? Kayo ba may relasyon na sa Holy Spirit? So, kaya special ang ginawa ko dahil ito ay sila ay merong relasyong hindi mapaghihiwalay. At ito'y hindi ka kanina, ito'y walang hanggan. Kaya ang Holy Spirit tinawag na Eternal Spirit sa Hebrew 9 verse 14. Ngayon, kaya sabi ng talata 11:27 ng Matthew, walang nakakakilala sa Ama kundi ang Anak, at ang Anak kundi sa Ama. At sabi ng 1 Corinthians chapter 2 verse 10, ang Ebanghelyo ay hindi natin naunawaan dahil ang ating laman, kundi ipinahayag ng banal na Espiritu. Sapagkat walang nakakakilala sa mga bagay at malalalim ng Diyos, kundi ang banal na Espiritu. Bakit ang banal na Espiritu nakakakilala sa Diyos at Ama ng malalim? Bakit? Sila'y magkasabay na sa walang hanggan. So, when we say the Spirit of Christ, that speaks about the Holy Spirit's special relationship to Jesus, and then the Holy Spirit sent by Jesus. Ay mapapansin po natin, pag sinabi the Spirit of Christ, ito yung Spirit na sinugo ng Panginoong Hesus. Siya yung humalili sa Kanya. Dagat siya nabuhay ng 33 years lang ang old sa lupa, at nang siya'y umakyat, bumaba ang Holy Spirit na pinangako niya, nasusuguin niya, at ito'y natupad doon sa Pentecost. Ang church ay empowered at binabaan ng Holy Spirit gaya ng sawangis ng apoy. Siya po yung sent. Kaya pag sinabi the Spirit of Jesus Christ, may special relationship with Christ, then sent by Christ. Amen? So, hindi ito nanggaling kung kani-kanino Poncio Pilato. Ito yung nanggaling sa Son of God. Okay. Pag sinabing the Holy Spirit, special, the names of the Holy Spirit, the Spirit of Christ, not only Holy Spirit special relationship to Jesus, with Jesus, the Holy Spirit sent by Jesus, then the Holy Spirit speaks only to Jesus, of Jesus. Ano yung mga kapatid, yung Holy Spirit na yan, kaya Spirit of Christ, wala yang sasabihin, kundi si Jesus. Kaya dapat ang mga mangaral, walang kung sino-sinong sinasabi. Amen? Yung ang Holy Spirit na sinugo ni Kristo, walang ipagbibida, walang ipapakilala, kundi si Jesus. Dapat tayo ay ang pinapakilala ay si Jesus.
Hindi ko isa-isahin yung talatang yan. And the last, the Holy Spirit shall glorify Jesus. Yan po ang ibig sabihin, the Spirit of Christ. The Spirit, the Holy Spirit shall glorify Jesus. Amen? Pag Holy Spirit ang pinag-usapan, hindi titingalain ng tao. Hindi bibidahin ng sino-sino. Kaya dito mga kapatid, kapag tayo nag-uusap ng Holy Spirit, sino man tayo, tatamaan tayo. Dahil hindi naman tayo iilagan ng Holy Spirit. Amen? Walang palakasan system sa Holy Spirit. Bakit? Ang kanyang layunin, kung bakit siya isinugo, ay upang hulwalhatiin ang anak. Hindi ang pastor. Kaya walang big brother. When it comes to church, walang big brother. Walang big man of God. Dapat ang pinupuri, yamang na andito ang Holy Spirit, kaya hindi nakakapagtaka doon sa maraming reliyon, si Jesus ay hindi bida, wala kasi dong Holy Spirit. Pero kapag may Holy Spirit, dapat ang sikat, bida at nilalathala ay walang iba kundi si Jesus. Bakit? Yan ang layunin kung bakit isinugo ang Holy Spirit. So yan ang Spirit of Christ, ang luwalhatiin si Kristo. Ang magsalita kay Kristo, ang ugnayan niya kay Kristo. Ngayon, focus tayo sa Spirit of Christ. Are you ready? Tagal lang intro. Amen. Hindi biro ito. Pag-pray niyo ang mga preacher. Ano? Ako natutuwa kay Brother Romel. Ang dami sinabi. Ang agang natapos. Noong Miyerkules, di ka? Nakakatuwa, di ka? Sana gayon din ako ngayon. Pero pag nakita ko kayong nagmamagic-magic dyan, ay siya. Ay tatagal. Una, the Spirit of Christ, based on the context. Verse 9. Andiyo ba kayo? Are you ready? Na matuto? So, the Spirit of Christ, ito yung Espiritong may ugnayan kay Kristo, ito yung Espiritong isinugo ni Kristo, ito yung Espiritong magsasalita kay Kristo, ito yung Espiritong magluluwalhati kay Kristo, ang tipo ay dove, etc., etc. Ito yung pangalan niya. Ngayon, nung gamitin niya ang Spirit of Christ, anong katotohanang ini-inculcate? Anong katotohanang ipinaabot? At ano yung katotohanang dapat taglay natin? Dahil kung ang Holy Spirit of Christ ay wala sa atin, mind you, sad news. Bad news. Why? If you are not in the flesh, but in the Spirit, if so be that the Spirit of God dwell in you, do you have the Holy Spirit? Opo. Napakahalagang tiyak natin yan. Dwell in you. Dwell. Anong ibig sabihin dwell? Nakatira. Paano mo malalamang may nakatira sa bahay ng aso? May napagpag. May kato. Kaya nangangalkal. Halata mong may laman ang bahay ng aso, may nangangamot sa loob. At pag walang kanin, halata mo ang bahay ng aso na may aso. Kaya dapat halata rin ang buhay na may Holy Spirit. Are you with me? Amen? Bakit? May idinidin dyan. The Spirit of Christ, but you are not in the flesh, but in the Spirit. If so, be that the Spirit of God dwell in you. Now, if any man have not the Spirit of Christ, he is none of his. He is none of his. Hindi sinabing, kung ang sino man ay may magandang simbahan, kung ang sino man ay may mga pogi at magandang membro, kung ang sino man ay may mga artista ang membro. Alam mo, minapadabate ako sa mga religion. Kayo ga ay may artistang membro. Opo, ang galing ng pagmamalaki. Ay sabi ko naman, oo nga, hindi kayo may corrupt ding membro. E di, tuloy ang aming discussion. Sige, ay membro daw nila si pangalan nito.
Nalimutan ko ng pangalan na yon. Yung gwapo. Sige, nalimutan ko na eh. Ano ang pangalan na yon? Ayan ang hirap eh. Hindi na ako nanonood kasi ng TV. Tagal na eh. Ano? At yung isa naman, nagmalaki, kanila daw si Robin. No? Ano ang pangalan nitong isang ito? Nalimutan ko na eh. Sumali na ako. Mas matindi ang amin. Amin si Jesus. Amin ang 12 apostoles. Binawasan namin ng isa. Amen? Artista lang yan. Inyo yung amin si Jesus. O, di ka lalo kami nagdakdakan doon. Paano mo napatunayan? Ito, ako'y tiyak na palangit. Pag ako namatay, ikaw tiyak ba? Ay, si Jesus nasa langit, di ako papunta doon. Ngayon, kung si Jesus sa langit, hindi mo tiyak, di hindi ka. Artista lang nasa iyo. Pero si Jesus wala sa iyo. Amen? Kung tayo magmamalaki, dapat yung pinagmamalaki, si Jesus nasa iyo. At ang Holy Spirit nasa iyo. Bakit? Kung wala siya, hindi ka sa Kanya. Ay, ano kung may artista ka? Bakit? Dadalhin ka ng artista mo sa langit? Diga? Ay ano kung inyo na ang pinakamayayamang reliyon? Meron din ako nakakausap. Hindi nyo ba alam na kami ang tunay? Bakit? Kami international na eh. Ba? Kayo pala late maging international. Eh kami wala pa kayo, kami kalat na eh. Kaso lang marami din sa amin nagkakalat. Oo. Abay, pinagmamalaki sila daw international na. Sabi ko sa kanya, ikaw ba'y nakarating na Amerika? Opo, ang daming baptist doon. Nakarating ka ba na ibang baptist? Ang daming baptisyon. Kayo, nga ngayon pa lang, naging international. Oh, di ka? Amen. At sabi, kami mayaman. Tinan niyo mas, sa gusali pa lang, halatang kami tunay. Mayaman. Ibig sabihin, pag mayaman, tunay. Paano Muslim? Mas mayaman sa inyo. Pahig ba kayo ng Muslim ay tunay? Eh, mas mayaman sa inyo. Ay ba, si Kristo inalok na yaman, hindi niya tinanggap. Ano sabi ng Diablo? Kung ikaw isasamba sa akin, yung lahat na nakikita mo, ay bibigay ko sa iyo. Amen? Eh si Satanas pala'y mayaman daw. Oh, eh siya ba'y sa Diyos? Kaya hindi pa yamanan yan. Paano malalaman niya kayo sa Diyos? May Holy Spirit. The Spirit of Christ. Bakit sabi? Now, if any man have not the Spirit of Christ, yumaman ka na, bumantog ka na, gumanda ka na, gumuwapo ka na, tumalino ka na, sumikat ka na. Kung walang Holy Spirit, hindi ka kay Kristo. Kaya nga Spirit of Christ. Eh wala kang Holy Spirit, eh di wala ka rin kay Kristo. Ganun lang yun. Amen? Paano, Pastor, malalaman ko kay may Holy Spirit? Di ka? Kayo ba alam niyo kay may Holy Spirit? Yung aking kaklase sa Bible School, siya daw ay nung batay natamnan. Alam niyo ba yung natamnan? Nang anting-anting. Siya daw ay namamatay ang kanyang luloy. Utoy, huwag kang lalayo sa aking piling. Eh di siya doon kanyang inilagay. Kita mo naman sa hita, manhik-manahik yung bukol. May subo. Yung tawag ko may subo. Kaso lang yung tiyo ko may anting daw. Ay ayaw kong saluhin. Bakit? Ay, kami nag-churches ubo pala hindi ko na matanggap. Bakit? Ay ang baga ay bulok. Oh, baga ay bulok. Nako, sa hiya ko lang kaya ako natagal. Pag umuwa, nako, ito na, what the hell. Tapos sasahudin ko ang anteng. Ayay na. Ubo pa lang hindi ako tumagal, doon pa kaya sa anting yan. Merong anting yun sa gigil. But my point is this. Tanyo, halata mo yung subo? Oo. Kita ko ipakita pa sa inyo eh. Kung halimbawa kukunin kong visual aid, pakikita ko sa inyo, kaibigan ko yun eh. Pinakita sa akin, tamo Brad Eloy. Oo. Gayon. Totoo yan. At yun ang tawag doon ay ano na yan. Kaya delikado yan. Hindi nalulubayan ng jablo yan.
Talagang may struggle na yan. Ngayon, paano ko malalaman na may Holy Spirit? Nakakapa mo ba yun? Abay, nandinig nga ng Holy Spirit. Abay, nandinig ngayon. Abay, nandinig. Paano malalaman? Alam mo, halata mong may Holy Spirit ka, hindi ka masaya sa kasalanan. Hindi ka mag-i-enjoy na walang simba kung may Holy Spirit ka. Masaya ka dito. Bakit? Holy Spirit ang may akda nito. Tama? Kayo ba may Holy Spirit? Kumusta ang Bible sa iyo? Amen? Kaya mga kapatid, hindi yung, naku lang, Holy Spirit ngayon, andin eh. Andin eh. No. Halata mo may Holy Spirit ka, pag nasa kasalanan ka, siphayo ka. Amen? Pag nasa simbahan ka, masaya ka. Bakit? Makikinig ka ng Holy Spirit. Amen? At alam nyo ba, at tatanggapin nyo ang kapangyarihan ng Holy Spirit at kayo'y magiging mga saksi ko. Halata mong ikay may Holy Spirit dahil nagbabahagi ka ng Ebanghelyo. Yung may Holy Spirit at walang pakialam sa napapahamak, hindi nag-share ng Word of God, search yourself. Bibigyan ko kayo ng kapangyarihan kapag dumating ang Holy Spirit. Anong layunin? Magiging saksi ko kayo. Tayo ang tunay na mga saksi. Mula Jerusalem, Judea, Samaria, hanggang kaduluduluhang lupa. Kaya tayo ang matagal ng international. Amen? Are you with me? So number 1, the Spirit of Christ in salvation. Kasi kung wala ka na yan, hindi ka kay Kristo. Yung iba, pangalang-pangalang pa lang, parang kay Kristo na eh. Iglesia ni Kristo. Hindi naman naniniwala sa Holy Spirit. Paano ka naging Holy Spirit? Sa Diyos. At saka pansinin niyo po, naalala ko lang, Acts 20:28. Tingnan niyo po. Acts 20:28. Bago ko basahin yung ibang yan. Naalala ko lang eh, pakimali-mali itong talatang ari. Thou hast made no... On that, 20:28. Take heed therefore unto yourselves, and to all the flock over the which. Kaya ako'y ayaw natin mag-aaral ng grammar. No, ako'y discourage na din sa grammar. Ay ba, gagaya niyan, over the which. Hindi niya pagalingan ng grammar, mahal kayo inspired. Amen. Over the which the Holy Ghost made you overseers to feed the church of God which He had purchased with His own blood. Mga batid, ang church at saka yung mga pastor ay ginawa ng Holy Spirit. Tapos ikaw, hindi ka naniniwala sa Holy Spirit, paano kang naging sa Diyos? Amen? Ay, kung makatanggi sa paligid person ng Holy Spirit, hindi totoo yan. Bakit ka nagbabasa ng Biblia? Holy Spirit ang gumawa niyan. Tama ba? Amen? Ay mali, kulto yan. Hanggat walang Holy Spirit, kulto. Amen? Kaya nga the Spirit of Christ, having no Spirit of Christ, you belong not to Him. Are you with me? Yun lang may Holy Spirit ang kay Kristo. Kaya tiyakin niyong kayo'y may Holy Spirit. Paano ko malalaman, Pastor? Baka nasa ngipin mo na. Kailangan mo ng toothpick. No. Kapain mo yan kapag hindi ka na nagtatahis. Masaya ka pa ba? Hindi ka na nanalangin, masaya ka pa ba? Ang tagal mo nang hindi nagbabasa ng Biblia, masaya ka pa? Ang tagal mo nang hindi nasimba, masaya ka pa? Ang tagal mo nang hindi nag-aakay ng kalwa at walang bunga, ang saya ka pa? Baka wala kang makap-kap! Nakakapa yan. Nadadama yan. Nararamdaman yan. Kaya kayo matagal na nanonood ng pornography, wala man lang kakaba-kaba. Alam mo, kabahan ka pa. Kabahan ka kapag hindi ka na kinakabahan. Tama? Amen? Pambira, inubos mo maghapon sa Facebook, hindi ka man lang nakapag-post ng verses. Kabahan ka na kapag hindi ka kinakabahan.
Are you listening? Why? Importante pong alaman mong may Holy Spirit ka. Bakit? Kung wala kang Holy Spirit, hindi ka kay Kristo. Ay, kung hindi ka kay Kristo, hindi ka sa jablo. Hindi magang usapan yan. Hindi magang usapan. Kaya mga kapatid, ang tunay may Holy Spirit, hindi nahilahin. Nang hihila, hindi hilahin. Amen! Hindi nasuyuin, nanunuyo, hindi natunuhin, tumutuno. Ayun ba sabi ng Holy Spirit? Sabi niya sa babae, Samaritan woman, painom ka ng tubig. Sabi niya, ikaw na, Jupit mo kayo ng tubig. Kung nalalaman mo lang kung sino humihingi sa iyo ng tubig, bibigyan ka niya ng tubig na hindi ka na mauuhaw magpakailanman. At mana pa, yung tubig niyan ay bubukal hanggang sa walang hanggan. Pinaliwanag ng John chapter 7, that pertains to the Holy Spirit. Ibig sabihin, kapag may Holy Spirit ka, bubukal. Yung bukal hindi sinusuyo, bumubukal. Kaya pag anak ka ng Diyos, wag mo na lang baliktarin yung bukal. Mahal kay bukal na lang. Amen. Amen. Yan bang buhay? Makikiusap ka pang gumalaw o sadyang gagalaw? Yung upuan nyo, hindi yung gagalaw. Kahit anong pakiusap mo, gumalaw ka. Hindi yung gagalaw. Bakit? Silya yan eh. Pero pag ikaw ay tao, kahit hindi ka pa ipanalangin gumalaw, gagalaw ka. Bakit? May buhay. Ngayon, ang Holy Spirit na sa iyo ay galaw. Galaw. Amen? The evidence of life is moving. Basahin natin bakit in salvation. Balik tayo sa ating text. Verse 10. Any price being you, the body is dead because of sin, but the spirit is life because of righteousness. Then, (13 to 17). 13 to 17. For as many as are led by the Spirit of God. Led. Alam mo kapag may Holy Spirit ka, you are being dominated by the Spirit, not by the flesh. Yes, nag-aalma pa rin ng flesh. Nakakatingin pa rin yun ng masamang tingin. Yan ay nagnanasa pa rin ng masamang tingin. Pero yung madaling andapin. Madali yung kumbaga sa apoy, madali yung patayin. Dahil may Holy Spirit na nagdudumina, hindi ka kayang mabuhay na katulad pa rin ng dati. Kung may Holy Spirit ka talaga. Amen. Kaya sabi, for as many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Hindi ka anak ng Diyos hanggat wala kang Espiritu ni Kristo. Tatandaan nyo yan. So when we say the Spirit of Christ, that is in salvation. Why? Christ, no meaning, nothing too many without the Holy Spirit. Alam mo si Kristo, walang kabubunasan hanggat wala ang Espiritu. Bakit? Ang Kristo, ang Holy Spirit na isinugo niya, yan ang magluluwalhati kay Kristo. Yan ang source, yan ang bukal, yan ang hugot kung bakit tayo ay nagnanasa kay Kristo dahil meron tayong Espiritu Santo. Pero hanggat wala kang Holy Spirit, puro pera lang ang habol mo sa buhay. Puro lang babae. Wala mang makagusto. Amen? Are you with me? Bakit? I love Jesus. But how? Why I obey Jesus? Why I magnify the name of Jesus? Because the Spirit of God, the Spirit of the Holy Spirit, of Christ, dwells in us. Walang makapagsasabi si Kristo Panginoon kung hindi sa magitan ng Holy Spirit. Kaya kung si Kristo walang dating sa iyo, wala pa yung magluluwalhati kay Kristo sa iyo. Ang Holy Spirit. Is that clear? Tingnan, for as many as are led, many, are you one of them? By the Spirit of God. Kaya nakakalungkot,
Hindi talaga automatic nga pat nabautismuhan, may Holy Spirit. Ang magandang bautismuhan, yung may Holy Spirit. Pero hindi lahat ng nabautismuhan, may Holy Spirit. Si Judas ay nabautismuhan. Pero walang Holy Spirit. Kaya ang baptist hindi tagapagligtas. Kaya dapat kang mabaptize kung ligtas na. Are you listening? Are you listening? Are you learning? Verse 15. Verse 15. For you have not received the spirit of bondage again to fear. Kaya mga Kristiyano, dapat pag may Holy Spirit, hindi natakot mamatay. O kung natatakot man, hindi ganap. Dahil alam natin, pag tayo namatay, tayo palangit. Huwag ka na rin matakot sa multo. Dahil mas takot sa iyo ang multo. Amen. But ye have received the spirit of adoption. Kaya mali ang turong lahat ay sa Diyos. Bakit? Merong hindi sa Diyos. Bakit? Ba't pa aampon kung lahat ay anak? Saan ka nakakita ang lahat pala anak na ng Diyos may pag-aampon? Kung lahat ng tao ay anak ko, ba't pa ako mag-aampon? Ibig sabihin, kaya ang Panginoong Diyos ay nag-aampon dahil hindi lahat anak. Yun lang anak ng Diyos, yung may Holy Spirit. Kaya, the Spirit of adoption. Do you have the Holy Spirit? Kaya mga kapatid, pwedeng manghina, may Holy Spirit, pero babalik ka. Bakit? Ang Holy Spirit hindi yan naalis. Bubalubugin ka talaga na yan. Talaga. Amen? Tama mo, ikulong mo ang pusa sa kwarto. Nagwawala yan sa loob. Bakit? May buhay na nakakulong. Kaya kung may Holy Spirit ka, hindi tatagal ang katotohanan, babalik ka kung nanghihina ka man. Amen? Yaninong ko rin, namimiss ko yan. Alala ko lagi nung ako'y maglalaro pa. Naulit ko naman sa inyo yan. Yung mga luko kong pinsan, naglalaro kami. Binalot ako ng torda, yung net na torda, yung kulambong net. Nakakita ba kayo ng tordang kulambo? Binalot ako. Tapos yung sako. Tapos tinabunan ng dayame. Tapos doon nagbalintungan. Pag meron kami nakakalakad, pinagbabalian ko yung mga yun. Doon nagbalintungan, magalat hindi sinilaban. Kung nagkataon, pinaupong iloy. Alam niyo ba, habang ay nasa loob, ang daming gilik, ang daming ipang kate. Para lang may makapakinig sa akin ako sa saklolohan, halos ubusin ko ang boses ko sa paghingi ng saklolo. Kala mo, binalot ng net, binalot ng sako, tapos sinabunan dayami. Di kayo mamamatay doon. Tapos doon nagluksuhan. Pero alam niyo bakit ako nakaahon? Kahit paano, may nakapakinig ng aking boses. Eh, sila din na nagalis. Dahil mamumura ng Chuimpeng, kapatid ng tatay. Pero ano ibig ko sabihin? Pag may buhay, nasigaw. Amen? Nag-aalpas yan. Yes, natalian ka ng kasalanan, natalian ka ng katamaran, natalian ka ng kawalanggana, pero kung may Holy Spirit, sisigaw, sisigaw, sisigaw yan, sisimbaw liya ako. Hindi mari hindi. If you have the Spirit of Christ. Ngayon, kung walang nag-uumalpas na buhay sa iyo, you're not of Christ. Baka ikay baptist. Ikaw ay sa baptist, pero hindi kay Kristo. Amen? Ang magandang baptist, yung kay Kristo muna. Maliwanag ba? Ang dami pa niyan. Assignment. Number 2 na tayo. Maliwanag na yan sa mga talataang yan. When we say the Spirit of Christ, ito'y tumutukoy in salvation. Yun ang flow eh. Yun ang flow eh. Makikita mo yan. Hindi tayo katulad ng Iglesia ni Kristong paltok ng paltok ang talata. Alam mo, ang tama pag-aaral ng talata, iginagalang konteksto. Yan nga, nanonood kayo ng MPJ, probinsyano.
Hindi mo ba nalalaman? Pag nanonood ka ng probinsyano, alaman mo ang kaduktong ng iyong pinapanood kaysa patalastas. Tama? Pag biglang lumabas yung Tide, hindi kasama yun sa probinsyano. Amen? Pag biglang lumabas yung Milo, hindi kasama yun sa probinsyano. Ang tawag ay patalastas. Ibig sabihin ng pag-aaral ng salita ng Diyos, buuin mo yung kwento. Huwag yung paltok-paltok. Saka, alam mo ang Iglesia ni Cristo, ibang mga relihiyon, gagawa ng paltok na paltok, saka gagawa ng kwento. Hindi ganon. May kwento. Amen? Kaya nga ang Bible walang salungatan, kaya nagsasalungatan, namimili ka lang ng gusto mo eh. Kaya nga, let us preach the whole counsel of God. Huwag kang mamili ng talata na gusto mo. Kaya ang iba, ayaw basahin na si Kristo ay Diyos. Bakit? Ang paniniwala nila, si tao lang eh. Tama? Ayaw mahilig sa kasalanan, ayaw magbasa ng kabanalan. Ayaw matutulugin, ayaw magbasa ng gising. Amen? The Spirit of Christ in salvation. Number 2. Not only the Spirit of Christ, when we say, contextually speaking, the Spirit of Christ in sanctification. Ano ibig sabihin na yan? Ano ba ibig sabihin ng sanctification? Kapag ikaw ay niligtas ng Diyos, ikaw ay inihiwalay na sa buhay ng mga unsaved. Are you with me? Nung likhay ng Diyos, nang siya'y lumikha, ang Diyos ay lumikha ng liwanag. At ang liwanag ay inihiwalay sa dilim. Ang dilim at liwanag magkahiwalay. Ang tubig at langis magkahiwalay. Kapag may Holy Spirit ka, hindi ka lang ligtas. Dapat ikaw ay humihiwalay sa mga maling gawain. Are you with me? Okay, saved ka pa ako eh. Kumusta ang sanctification? Hindi ka na dapat masayang manood ng kamunduhan. Mating ang mata mo, hiwalay na sa magandang pinapanood. Amen. Kaya nalulungkot na sa mga Kristiyanong mahilig sa computer games. Paano nangyari yun? May Holy Spirit ka eh. Ba't mahilig ka dyan? Hi, are you listening? Libangan, Pastor. Nalilibang ka sa naglalayo sa'yo? Nag-aalis ng gana, magbasa ng Biblia, nalilibang ka dyan? Ang Holy Spirit nakatira sa'yo, hindi libang dyan. Hindi yan libang, hibang. Are you listening? Are you listening? Kaya kayo mga magulang, makibantay po na inyong mga anak. Hindi po biro yan. Ang aking anak, nagsiselfone na din. Pero bantay ko. Hindi ko pinagagamit sa kanyang cellphone pag hiwalay sa akin. Gusto ko pa matutunan yung ginagawa ni Albert eh. Hindi pa ako tinuturuan ni Eloy. Aatin pa ako sa kanyang seminar. Kung paano yung kanyang mga anak gamit ang cellphone, pero namomonitor nila kung paano ang gamitin. Oh, kahit malayo. Mababasa nila anong ginamit, anong pinuntahan. Yun ang gusto kong maaralan, matuto. Pero sa ngayon, pinapayag ako ang anak kong may cellphone pagkadais ko. At ang allowed ko lang game sa kanya ay chess. Kaya mga workers, baka kayo kaya antukin. Baka kung anyong gamit din ng inyong cellphone. Tanyo kayo mga preacher, pag kayo magpe-preach, kayo ba'y tuwa na may tulugan ninyo na ikinig? Kaya dapat makinig din kayo. Amen? Kaya yun, gusto may kayo pakinggan, tapos kayo pipikit-pikit. Tama? Ganun yan. Ganun yan. Dahil imposibleng natututok ang ikay wala ng ulirat. Hindi totoo yun. Huwag mo kang pagsisinungalingan, hindi totoo yan. Tama? The Spirit of Christ. Basahin natin ang verse 7 and 8. Ano sabi ng verse 7 and 8? Because the carnal mind is enmity against God. Yung ating laman na ito, ang iniisip nito ay laban sa Diyos. Sa totoo na. Paggising mo sa umaga hanggat hindi ka ligtas, ang hanap mo agad ay alak. Sigarilyo, cellphone. Pero pag tunay kang ligtas, dapat paggising mo, mananalangin ka agad.
O kaya, basahin mo agad ang Bible. Yan ang may Holy Spirit. Hindi yung paris pang laway, panggas na agad ang manok. Kaya silos na silos yung asawa, magaling pa yung manok, pinapanggas. Tama? Sama-sama na ang loob ng asawa eh. Galing pa yung manok na yan. Panggas-panggas lagi. Samantalang bigay sa akin ay panggas. Ang manok ay panggas. Panggas-panggas. Ang binibigay lang sa akin, pambili ng gas. Panggas. Wala rin. Because the carnal mind is enmity against God. Tingnan mga kapatid, ang laman, kapag ikaw hindi paligtas, ang iniisip, ang tukmo, ang takbo, ang programa ng utak mo, hindi Diyos, kundi yung kontra sa Diyos. May asawa na eh. Si Kumari yata ay walang kasama doon. Bambira, alam mo yung Facebook, talagang dudumi ang buhay mo eh, kung wala kang layunin para sa Diyos. Ay nabaday, wag na yung walang saplot, yung wordings, yung mga salita, bibigyan ka ng mensahe sa yung isip na hindi maganda. Kaya dapat ang mga anak ng Diyos na gamit ng cellphone, tapunan nyo ng talata. Hindi tayo yata nagbabrowse pa rin yan. The carnal mind is enmity against God, for it is not subject of the law of God, neither indeed can be. Verse 8. So then they that are in the flesh cannot please God. Kapag wala kang Espiritu ng Diyos, ni Kristo, hindi ka sa Kanya, at hindi ka rin makakapamuhay para sa Diyos. Para ka lang sa laman. Sa totoo na. Kaya naman kayo nakakasimba ngayon dahil kayo may Holy Spirit na eh. Hindi ka? Tanay si Eric, nung wala raw, lagi nang nasa tubuhan. Sala sa dumumi, ay mangangain. Kalahin mo yun, doon na dumumi, doon pa nangain. Sa maisan, pagkain mais, nung dumumi, mais. Tama? Adi, abuno yung mais. Kaya ang ngipin, mais na rin. Amen. Ano kayo kung wala si Eric kay Kristo? Ano kayang buhay niyan? Ay, kita mo niya, foreigner ang dating. Brother Eric, pwede kang pakitayo. Pakitayo nga yan. Saan kayo nakakita na yan? Nakakyat lang dati ng niyog yan. Ay ngayon, mukhang niyog na. Di ka? Ay, okay, natutuwa sa inyo. Maganda kayong mag-coat. Okay lang, para tayo iglesia ni Kristo. Tayo ang dapat ganyan. Dapat halata kung sino ang pastor, sa bihis pa lang. Halata kung sino ang worker, sa bihis pa lang. Amen? So then they that are in the flesh cannot please God. Why? There's no sanctification having no the Spirit of Christ. Hanggat wala kang Holy Spirit ni Kristo, hindi mo kayang humiwalay sa gusto ng laman. Alipin ka yan. Kaya mga tao, gusto kong bumait pero di ko magawa. Tingnan? Oo. Ayaw na nila ng alak, pero naglalaway. Ayaw na nila ng sigarilyo, pero naglalaway. Bakit? Mahirap labanan ang gustong masama ng laman. Kaya binigyan ka ng Holy Spirit para matuto. Are you with me? Sabi ni Mila sa kanyang asawang si walang sumbat, kalaan niya puro sumbat yan dati. Ngayon, walang sumbat na. Amen? Sabi sa akin ni Mila, dati nga naman, binago na ng Panginoon. Nakakatuwa yun. Nakakatuwa yun. Amen? Verse 10. Tingnan nyo. And if Christ be in you, the body is dead because of sin. Talagang wala na ito. Lagay na loob. But the Spirit is life because of righteousness. Alam niyo mga kapatid, lagi ko nasasabi sa inyo yung umang, nawawala ang umang. Okay. Merong empty shells. Patay na as in. Patay na. Susong hapon. Alam niyo yung susong hapon? Parang kayo, singkit na ang mata. Susong hapon. Feeling ko sa inyo, hapon na eh.
Yan, empty shell, yung lulong susong hapon. Yung susong hapon, yung malaki. Yan ay kahit rose na sa dulo, kayang putulin niyan pag nadaan. Matindi ang sula niyan. Puputol lalo yung mga kangkong, mga palay, putol yan. Ang ginagawa namin yan, pag nahuli namin yan, binuburbura ng asin. Alam niyo ba yan? Ang dami kong naburbura ng asin. Na kitang-kita, nagtambak baka may isang pitchil na empty shell ng susong hapon. Pero tataka ko, bito nagalaw. Nasinan ko na Yung pala, napasukan ng umang. Alam niyo yung umang? Lagas-lagas, uwaw sa gawaw. Umang. May napakita na sa atin yung umang. Pwede mamakita natin yung umang na yan? Sa internet natin? Umang. Sa simbahan. Hindi yun. Umang yun. Okay, pakatingin. Umang. Yan. Paki-highlight ng isa dyan. Nakakita na ba kayo nito? Yun yata yung susong hapon. Yung isa yung may susong hapon na yun. Hindi, yung isa. Yan yung nastabi. Yung may brown na yan. Yung brown. Yung brown. Hindi, yung itaas. Yung itaas. Yan. Sige, yan pala yan. Sige, pakitingin. Ay, hindi yan ang susong hapon. Yan, napasok yan sa mga empty shell na yan. Kala mo yung patay na yan, wala nang buhay. Pag napasok, nagalaw. Wala nang buhay yan. Alam mo itong ating katawan, patay na sa kasalanan. Pero bakit nagalaw sa Diyos? Napasok ng Holy Spirit. Are you with me? Amen? Napasok ng Holy Spirit. Tanong niyo yan? Dati walang silbi sa Diyos. Ngayon, si Romel, nagpipreach na. Ang bilis. Pero punong-puno ng katotohanan at meaning. Di ka? Ay, ariya na. Kurusan na dahil ng bakla. Ay, sabi daw, mayroon daw pasong paparandam pa. Hindi naman mayaman. May balak. Kung nakayaman-yaman ay babalakan. Di ka? Nung wala tayo kay Kristo, patay ito sa Diyos. Talaga? At alam mo, nakapasok dito, umang na dyablo. Kaya kung saan nagalaw ang dyablo, doon ang ating katawan. Dala-dala tayo sa diskuhan, sa alak, sa chismisan, maritisan, corruption. Pero yung itong patay na katawang ito, sa Diyos, napasok ng Holy Spirit, nadadala ngayon ito sa simbahan, nadadala ngayon ito sa pagbabasa ng Bible, nadadala ito sa pagbibigay, sa pag-aakay ng kaluluwa. Why? Because of the Spirit of Christ. Bet kagagalaw kay Kristo. Nasa iyo ang Espiritu ni Kristo. Kaya kung hindi ka nagalaw, baka ibang umang pa ang pumasok sa iyo. Are you with me? Amen? Naintindihan? Balita kong iba sa inyo, maghanteng. Nagising ng alas 2 ng madaling araw. At nag-uurasyon. Siyang tolong singking sang sila. Uya! Pahingin sibuyas. Ang mahal ng kamatis ngayon. Ganyan ang dyablo. Ganyan din ang mga aleporis ng dyablo, nagpapakaigi. Bakit? Ang nakatira sa kanila yung maling umang. Kaya sila'y kontrolado ng maling umang. Kaya ba'y may tamang umang? Pakitingin nga uli ng umang. Yung wala sa loob, pakitingin yung wala sa loob. Kasi ako yung nakikiumang, di ko pa masyadong nakikitang maigi yan. Balik tayo. Yun ang ating mensahe, umang. Iumang mo nga saan, Utoy? Okay, number 3 na tayo. Matagal yung umang. Maubusan ako ng oras. Ano? So, the Spirit of Christ in salvation, in sanctification, verse 15, in supplication. Tingnan niyo po ang verse 15. And if Christ be in you, for ye have not received the spirit of bondage. Hindi natin tinanggap yung umang ng pagkalipin. Amen. Again to fear. But ye have received the spirit of adoption. For what reason? Whereby we cry. We cry. Abba, Father. Alam mo, noon, nananalangin din naman tayo. Tanda ko yung aking ninong Cesar, nung siya nasa abroad. Sabi sa kanyang asawa, ninang Sinyang, yang si Eloy, yan ay maka-Diyos, yung mga lumpo, ikaw ay maka-Diyos.
Yun ang tingin sa akin. Basta daw lumpong baka sa Diyos. Hindi mo nila alam kay talamak na magsusugal. Bigyan mo lagi ng ticket, ng sweepstakes. Baka tumama, yan ay malinis. Yan ay madasalin. Hindi ako tagabili ng binibigyan ng sweepstakes. Hindi naman nanalo. Yung aking numero, 26, kung kailan ako naligtas, saka tumama. Ang bihira nga, naligtas na agad. Inalagaan kayo 8.26. Bakit birthday ko eh? Ang tagal kong tinayaan yan. Hindi tumama eh. No, kay ilang buwan pa lang naligtas, saka tumama yung 8.26. Sabi ka, sayang. Diyan? Di ako doon madasalin. Kaya ako binibigyan ng ticket ng aking, hindi ko pa naman ninong yun. Ginawa ko ninong sa kasal kasi ang bait sa akin eh. Akalain, may ako laging binibigyan ng ticket. Mahal yung ticket. Yung may numero, pag tumama kay Leo, ay tumama eh. Hindi naman tumama. Ang akala sa akin ay madasalin. Pero sa totoo na, hanggat wala kang Holy Spirit, hindi ka talaga madasalin. At ang dasal mo, yung binabasa, Abagawin ng Maria, napupuno ka ng disgrasya. Saan ka nakakitang Ginoo ay Maria? Hindi niyo ba napansin yun? Bet Ginoong Maria ay babae. Dapat abaginang Maria. Tayo nagdadasal din. Bakit? Hinihila ang patilya pag hindi nagdasal. Hindi bukal sa loob. Bukal sa nguso. Bakit? Kinukupya Sala pa nga Meron man doon nagpapaganda pagka yung fluoresan. Pagka walang torno, pambihagyan na makausal ang dasal. Pero pag may torno, may mic, pagandahan ng haloy-hoy. Halina at tayo. At pagandahan pa niya, may mic. Ay pag kami ang torno, walang mic. Wala pang busa. Kala niyo, palabas lang ang mga relihiyon. Hindi totoo yung mga relihiyon yan hanggat wala ka kay Kristo. Ultimong manalangin, hindi likas sa'yo. Pero kapag nadatnan ka ng Holy Spirit, whereby we cry, Abba, Father! Alam mo, ang panalangin ng iba, kopya. Hindi, alam mo yung salitang, Ama naming nasa langit ka. Hindi naman ibig sabihin, kopyahin mo yun. Guide yun. Hindi ka sabi, Ama naming nasa langit ka, sambahin nawa ang ngalan mo, basahin mo ng iyong kaharian, sundin nawa ang loob mo. Ano pa sunod? Bigyan mo kami ng kakanin, kami ng bahala sa pang-ulam. Hindi ganon. Di ka? Ay, ibig sabihin, tinuruan sila ng manalangin, ganito nyo panalangin, Ama namin. Ang ibig sabihin, tiyakin mong Ama mo ang Diyos. Amen? Hindi yung sinabayan mo lang yung salita. Hindi, ganito ang turo ng Diyos. Pag mananalangin ka sa Diyos, tiyakin mong ang Diyos ay iyong Ama. Sa madaling sabi, tiyakin mo, pag namatay ka, ikaw ay palangi. Ama ka namin, Ama ka na namin. Diablo pa naman ang iyong Ama. Hanggat wala ka kay Kristo, ang iyong Ama ay diablo. John 8:44. Ano pa? Ama namin na nasa langit ka. Nasa langit, wala sa dingding. Amen? Ama namin, nasa langit ka, wala sa dingding, wala sa plaza. Ang tunay na Diyos nasa langit, wala sa bahay. Kita mo yan, di kayo pagtutuwid na yan. Ang iba, Ama namin, akala ka pagdasal na. Tinuturuan ka, pag mananalangin ka ganito, tiyakin mo ang Diyos ay iyong Ama. At yung Ama nasa langit, wala sa dingding. Wala sa altar. Hindi pinagpuprosisyon ang Diyos. Ang Diyos nagbubuhat, hindi buhat-buhat. Ang Diyos umaalalay, hindi inaalalayan. Ang Diyos nag-iingat, hindi iingatan. Amen? Amen? Kaya dapat ang baptismo masaya. Hindi tayo niluluko, tayo tama. Kaya dapat ang pagsamba ng baptis, buhay. Pag di pa naman mabuhay, papatay na ka. For we have not received the spirit of bondage. Ama namin, sumasalangin ka, sundin nawa ang kalooban mo. Dumasal ka ng dumasal. Ikaw na may pasaway. Wala kang panalangin na gagawa. Kapag ikaw ay pasaway, bakit nasabi? Sundin nawa ang kalooban mo. Kung paanong sa langit, ganyan din sa lupa.
Dumating naman ang kaharian mo, ibig sabihin, si Kristo dapat ang naghahari sa atin. Hindi tayo! Ngayon, kung sinasabi mo lang yan, kinukopya mo lang yung sulat. Hindi ganun. Kaya yung iba pag nagtapal, masakit ang ngipin, kinupya, talata, ginupit, ilagay din masakit pa. Sakit pa. Bakit? Ay, doon ka dumipindi sa sulat Hindi doon sa sinasabi ng aral ng sulat. They have the Spirit of Christ. That is spirit of supplication. Kapag ikaw ay may Holy Spirit, hindi ka na kinakailangan kumuha ng kopya ng dasal. Yung Holy Spirit ang sumisigaw, Abba, Father. Pagdating ng verse 26 and 27, tingnan niyo po. Ano po ba kaya? Verse 26 and 27. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities. Why? For we know not what we should pray for as we ought. But the Spirit itself maketh intercession for us with groanings which cannot be uttered. Ano ba mga kapatid, hindi tayo marunong manalangin. Pero ang Holy Spirit ang tumutulong sa atin para sabihin natin yung hindi natin kayang sabihin. Amen? When we say the Spirit of Christ in salvation, in sanctification, and in supplication. Walang may Holy Spirit na totoo na hindi likas na ang tumawag sa Diyos na Ama. Then last. Amen? Amen. Salamat po sa nagpipray sa akin. Si Spurgeon tinanong, dahil ang attendance niya lagi regular 10,000. At ang kanyang preaching, hindi takot sa tao. Ang sabi niya, ano po ang sekreto ninyo? Bakit kayo ay ginagamit ng Diyos? Pinagpala ng Diyos. Sabi niya, ang sekreto ko ay ang mga miyembrong lagi nagpipray sa akin. So, malaki ang utang na loob ko sa mga nagpipray sa akin. Pero ang ibig ko sabihin ay before preaching. Hindi yung during preaching. Amen. Huwag naman kayo masyadong prayerful. Maganda yun ay before, hindi during. Then last. Are you with me? Verse 15. Ano sabi ng verse 15? For you have not received the spirit of bondage again to fear, but you have received the spirit of adoption whereby we cry. Mga kapatid, we cry. Alam niyo ba yung prayer? It helps. Walang Kristiyanong hindi nananalangin, nalalago. Isa pa. Verse 26 and 11 pala. 11. Then 26. Ang sabi ng verse 11, but if the Spirit of Him that raised up Jesus from the dead dwell in you, He that raised up Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies. Yan ang sinasabi ko sa inyo. Bagaman ang ating katawang ito ay patay, ito'y bibigyan pa ng panibagong katawan pagdating ni Kristo, glorified body. Pero ito'y patay na sa Diyos. Ito'y wala nang silbi ito sa Diyos. Sa totoo na, ang katawang ito hanggat walang Holy Spirit, alipin ito ng kasalanan. Ito ay dominado ng kasalanan. Kaya ang hilig nito ay gin, sigarilyong di maubos, alak na nakakalunod, shabu na ayaw magpatulog. Baka kayo nagsasyabo. Ha? Ano ang mangyayari sa iyo, baby? Di ka? Yan ang tao hanggat walang Holy Spirit. Alipin ang bisyo. Pero, nung dumating Holy Spirit, yung mortal bodies na yan, na tumitira sa iyo, kaya niyang gamitin. Ano ang purpose nga ng Holy Spirit? Pag sinabing the Spirit of Christ is not only in salvation, in sanctification, in supplication, but lastly, in edification. Tayo binigyan ng Holy Spirit para tayo mapatibay. Amen. Ito po.
Ang dali natin kulbitin ng alok ng mga kabarkada natin. Parang hindi kayo malalaki. Isang shot lang eh. Sino masabi siyang lalaki ako? Penge. Alam mo, kung may maminsanan ka man, hindi yan lifestyle. Amen? Amen. Kaya mga young people, kaya na mag-aral muna bago ang crush-crush. May Holy Spirit eh. Kayo mga 10 ages, huwag mo ng crush-crush. Pinggan muna. Maghugas muna kayo ng pinggan. Break nga ninyo, hindi nyo malabhan. Tama? Bawal muna habang nag-aaral ang love life. Pag ikay may Holy Spirit. Pero ikaw na may 30 na, 31 na, 40 na, ay ingle. Ikay pararapol ko. Yung iba hindi maawat. Yung iba naman sinusoy-soy na. Nagang buhay ya. Alam nyo, ang laking katinoan pag may Holy Spirit. Amen? Tama ba? Kahit sa lansangan, ito nyo mga bargas pag walang Holy Spirit. Siya na nakabunggo, siya pang galit. Siya na nga yung walang disiplina, siya pang yabang na yabang. Tayo api eh. Pag tayo nakabunggo, babayad tayo. Ay pag tayo ang nabunggo, tayo pa rin ang tutulong eh. Bakit? Si Henry nabunggo dyan eh. Nabunggo dyan yung tricycle dati. Ay nung magsabi, naku, pasensya na kayo, nakain na mo, kayo wala, hindi wala. Ay wala nga. Ay di tinulungan pa natin. Tayo na nga nabunggo, tayo pang tumulong. Iba pag may Holy Spirit. Iba pag may Holy Spirit. Pag may Holy Spirit ka, tiyak hindi ka na mamimista. Pero kakain ka ng handa. Yan ang sabi ng Holy Spirit. Amen? Amen. Kasi ang Holy Spirit, wise. Amen? Amen! Yan, napakapalad ang baptist na may Holy Spirit. Amen? Pag kayo may Holy Spirit, hindi ka na pupunta ng sinihan. Sabi ng Holy Spirit, hindi yan ang iyong lugar. Doon, sa sabungan. Kaya sa sabungan, hindi ka rin yan dadalhin. Alam mo saan dadalhin? Sa simbahan. Paglinggo. Kaya kung hindi ka rin madala, ay, awang. Amen? Amen? Wala nga nagawa. The Spirit of Christ in salvation, in sanctification, ano pa yung isa? Supplication. Wala akong makitang S. Eh, dito na ako sa dulo nagkatunog. In edification. O, tinan nyo ha. Tinan nyo, may konti pa ang oras. Isa na lang. Acts, alam natin yung 2 Timothy 3:15-17. Sino may akda ng Holy Scriptures? Holy Spirit, upang ang tao ng Diyos ay maging sakdal. Sa katututo na nasa katwiran. Kapag ang Holy Spirit ay nasa iyo, hindi kanyan dadalhin sa kabalbalan. Sa katwiran. Then last nating babasahin, papatulan, ay itong Acts 20:28 na binasa natin kanina. Tinan nyo. Tinan nyo po. Take heed therefore unto yourselves and to all the flock, over the which the Holy Ghost hath made you overseers, to feed the church of God. Kaya hanggat hindi ka ligtas, hindi ka makakain. Kasi, ang pastor na ginawa ng Holy Spirit ay para pakainin ang flock. Ay sa totoo na, kami nag-i-invite, salamat sa ating mga naanyayahan. Kasi ang dalangin namin kay maligtas. Upang isang araw, kayo ay kakain kasama ng mga tupa. Kaya don't expect na, alam mo sa totoo na, just preach the word. We are not here to please people. We must be Christ pleaser. Amen? Pwedeng ma-open sa atin, pero kung sinabi mo ng tama at na-open pa rin, wala tayong magagawa. Sabi nga ni John MacArthur, hayaan mo silang matisod. Masaktan. Total, matagal na din naman nilang sinasaktan ng Diyos. Tama? So, totoo yan. Kaya sa totoo na mga kapatid, ang Holy Spirit gumawa ng mga pastor upang pakainin ang iglesia ng Diyos. Pag sinabing iglesia ng Diyos, hindi yan pangalan.
Iglesia ni Kristo, hindi pangalan yan. Ibig sabihin yan, pag-aari ni Kristo. Ang Iglesia ng Diyos, hindi rin yung pangalan. Yan ay pag-aari ng Diyos. Sino pakakainin? Yung pag-aari ng Diyos. Sino pag-aari ng Diyos? Yung may Holy Spirit. Kasi kung hindi, you are not of Christ. Kaya sa totoo na, nakikinabang sa preaching, yung tupa ni Kristo. Hanggat wala kang Kristo, hindi ka tupa ni Kristo. Ikaw ay tupakin kay Kristo. Are you with me? Nakinabang ba kayo? Na-bless ba kayo? Alam ng Diyos yun. Pwede kang umimin, pwede kang hindi umimin, pero ang maganda, ang iyong puso ang na-amen. Alam ng Diyos na may Holy Spirit ka. At kapag may Holy Spirit ka, makakapa mo yun. Minsan nasa leeg, minsan nasa tainga. Hindi yun. Nasabi ko na. Are you blessed? Ang sarap pag-usapan ng Holy Spirit. Yeah. Say, the very hope of the preacher on his preaching is only the Holy Spirit. Tayo mag-pray. Panginoon Diyos, salamat po